Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-121st day na ating sharing ng devotion video. And thanks God because naging very victorious ang ating joint fellowship or joint Sunday service together with the Yunlong Church. Ayan, ang ating outreach sa Yunlong Church. Dahil sa hindi nakakalam, dito po sa Hong Kong ay mayroong dalawang branch ng church. Ang main church sa Wan Chai, and then meron tayong outreach sa Yunlong. Ayun po, sino yung malalapit dun, pwedeng magpunta. Sino naman yung malapit-lapit sa Wan Chai, ay pwede rin magpunta. So, thanks God para sa lahat ng mga blessings na napagtagumpayan natin at nagawa natin ang pinagagawa ng ating Panginoong Diyos na magpuri at dakilain ng Kanyang pangalan ngayong araw ng linggo. So, tayo ay napuspos at napagpala sa ating mga napakinggang mensahe at nawa ay may isabuhay natin ito sa araw-araw. So, let us all pray. Amin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Tunay nga na alam namin, Panginoon, na mahal ninyo kami, Panginoon, at walang karapantay ang inyong pag-ibig sa amin sapagkat ang lahat ng bagay at lahat ng kakailanganin namin, Panginoon, maging buhay, espiritu at kaligtasan, Panginoon, ay pinagkaloob niyo na sa amin ng inyong ipinadala dito sa mundo ang inyong anak na si Jesus, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon, ay mas lalong lumalim ng pagkakilala at relasyon ng bawat tao sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo lang po bilang instrumento ang inyong lingkod na tagapaghatid ng inyong mabuting balita, Panginoon, at manatili akong nasa pinakamababa at tungtungan ng inyong kaluwalhatian, tungtungan ng inyong paa, Panginoon, upang ang inyong glory ang mag-shine sa aming ginagawang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao, Panginoon, na inilalapit nyo sa amin, Panginoon, maaring upang ipanalangin, upang matulungan, o mabigyan ng mabuting payo, Panginoon, na nagmumula sa karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa magiging pag-aaral na ito, Panginoon, ay hindi lamang ito mapapakinggan ng bawat isa, Panginoon, bagkus ito ay magdudulot ng pagrema sa kanilang puso, Panginoon, at isip, Panginoon, upang kayo ay maghari sa puso, isip at buhay ng bawat isa, Panginoon. Naway mapapurihan po namin kayo at salamat sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na siyang nagligtas sa amin sa lahat ng aming karumihan at kasalanan, Panginoon. Kaya kasama ng banal na Espiritu na siyang laging nag-i-intercede, Panginoon, at laging nagpapatid sa inyo, Panginoon, ng mga nakalimutan man namin panalangin, Panginoon, o hindi kayang ibuka ng aming big na panalangin, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang inyong gabay sa aming gagawin ito, Panginoon, at patuloy na kayo ay pinupuri at pinasasalamatan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po ng walang hanggan sa inyong kabutihan sa amin. So muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng buktong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 19:43. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin sa kabi-kabila. Message, ito nga ang sinabi ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem at sa Israel. Na darating daw ang araw na magkakampo sa paligid ng bansang iyon ang mga kaaway nito. At palilibutan daw ng mga kalaban at gigipitin ito ng kabi-kabila. Application. Nangyari nga ang sinabi ni Jesus dito na naging kabi-kabila ang mga kalaban ng Israel mula sa norte. Dahil sa mahabang panahon ay nakikisunod sa Assyria ito para sa kapayapaan at sa pag-aakala na kakampi nila ito. Pero noong 722 BCE ay gumawa ng mga sandatahan ang Assyria at nagmarcha ng mga sandatahan at nagmarcha laban sa Israel. At mula noong Mayo 15, 1948 hanggang 1967 ay hindi pag-aari ng mga Israelita ang kanilang bansa. Sila ay nagpakalat-kalat sa iba't ibang bansa gaya ng Pilipinas na kumupkop sa mga tubakas na Israelita. Pero magpahanggang ngayon ay marami pa ring lugar sa Israel, lalo na sa Jerusalem, ang ayaw tigilan ng mga kalaban at binobomba pa nga. Ito ang patunay na ang mga binitiwang salita ni Jesus ay naganap nga sa Israel at patuloy hanggang ngayon. So, purihin ang pagkabasa
ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga, yung unang sinabi nga pagkaguho ng mga templo na nangyari, na sinabi din ng ating Panginoong Yesus, diba? Pero ang talagang pinatutukoyan niya doon na templo na gigibain ay ang kamatayan at ang gawa ng kasalanan o nila Satanas, diba? Dahil mapapagtagumpay ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan after ng 3 days na siya ay namatay sa krus, diba? So, at the 3 days, nag-resurrect siya. Kaya meron tayo sineselebrate na Resurrection Sunday, diba? So, ayun na nga. Tapos sa 70 AD yun. Kasi nga, Israel, sinasabi kasi, ang command kasi ng Diyos Ama noon is every 7 years ay dapat pinapagpahinga ang lupa ng Israel, 'di ba? Pinapagpahinga talaga kasi sagrado na ikapitong taon ay para makapahinga ang lupa para pwede na ulit taniman or makakuha ng mga pagkain or kung ano pa man, 'di ba? Kaya nga yung 6 years ay inilalaan para mag-ipon ng maraming kakailanganin ng Israel para sa isang taon na magiging pahinga nito, which is yung ika-7 year nga. Pero ang ginawa ng Israel, hindi nila sinunod ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang nangyari, for 70 years, 70 years, ay sinakop at hindi pagmamayari ng Israel ang kanilang bansa. Yun na nga yung nangyari na sila ay nagpakalat-kalat sa iba't ibang mga bansa like sa Europe, sa Pilipinas, ayan, kung saan yung merong kukup-kup sa mga refugee nila, ay doon sila namamalagi, di ba? Kaya may mga nakasurvive pa rin na mga Israelita dahil sa kanilang bansa nga ay naggegera, talagang kung hindi ka aalis sa Israel during that time, ay mamamatay ka at walang makakasurvive na pamilya nyo. Kaya nga ang Pilipinas ay may free visa sila kapag bibisita sila sa Israel. Dahil syempre, tinatanong ng mga Israelita na malaking utang na loob sa mga taga-Pilipinas ang pagkup sa mga refugee nila ng mga Israelites during that time, 'di ba? So, yun na nga, 'di ba? Doon natin makikita na yung ibig sabihin ng pagiging obedience o pagsunod sa ating Panginoong Diyos sa mga iniuutos niya. At inilalagay sa ating puso at isip na tayo ay tayo ay sumunod sa kanyang mga pinag-uutos dahil nga ang kanyang pinag-uutos ay para sa ikabubuti natin, 'di ba? Ngunit ayan, kapag tayo ay naging suwail at hindi sumunod sa ating Panginoong Diyos, ang mangyayari sa atin ay destruction kagaya nangyari. And ayan, magpahanggang ngayon, 'di ba? Israel, like yung Gaza, 'di ba? Yan nakikita natin sa social media na binobomba at ginegera at tawag dito, marami ang nawawalan ng bahay at pamilya, 'di ba? Ang daming nawasak na mga bahay at pagmamay-ari o negosyo sa Israel. Pero syempre dahil sila ang chosen na nation of the Lord, 'di ba? Hindi bibitawan ng ating Panginoong Diyos yung pangako niya na iingatan niya ang Israel, 'di ba? Kaya nga sabi, kung sino ang nagpapala sa Israel ay pagpapalain din ng ating Panginoong Diyos. So, diyan natin makikita na talagang nagkaroon ng destruction or pagkasira sa Israel, kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Yesus na ang mga kalaban, 'di ba, kabi-kabila at nag-i-stay pa sa kanyang mismong bansa, 'di ba? And yun nga, talagang ginigipit yun, 'di ba? Hanggang yung wala ka na talagang maibuga, wala ka nang magawa, 'di ba? Ang magagawa mo na lamang ay tumakas, 'di ba, para lisanin or alisan ang iyong bansa at magbalik ka na lang kapag ito ay naka-recover na ulit, 'di ba? So ganyan lang din sa buhay natin, 'di ba? Minsan na may mga nararanasan tayong downfall, may mga atake ng kalaban o kaaway sa ating isip at puso na kung hindi natin ito mapapagtagumpayan ay matatalo tayo, 'di ba? Pero sabi nga, kung sa ating tayo bilang templo ng ating Panginoong Diyos ay naghahari sa atin ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus, walang sino man na makakagapi, walang sino man na makakatalo sa atin dahil ang Diyos ang lalaban para sa atin, di ba? Kaya wag tayong matakot, wag tayong mangamba o mag-alala tungkol sa mga bagay-bagay na ating kakailanganin sapagkat ang Diyos ang magpro-provide ng ating mga pangangailangan. And iingatan niya tayo at hahawakan niya tayo ng
mabuti sa kanyang mga kamay at sa kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin, di ba? Hindi nalilito ang ating Panginoon Diyos. Alam niya ang bawat pangalan ng bawat isa sa atin. Alam niya ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa atin. At kagaya nga sa preaching kanina, kung ang tao ay nahihirapang bilangin ang hibla ng kanyang buhok, ang Panginoong Diyos alam ang bawat hibla ng ating buhok. Kahit may mga nalalaglag pa yan o nalalagas, alam ng Diyos ang bilang ng mayan. So, wala tayong magiging pag-aalala tungkol sa lahat ng bagay dahil ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay laging nasa sa atin. Tayo bilang templo niya ay dapat ay maging matibay sa anumang mga pagsubok na ating kakarapin. So, nawapay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let us all end up into prayer. Ama naman Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami Panginoon. Salamat Panginoon sa pagpapatatag niyo sa amin Panginoon, at nawa Panginoon ay hindi kami maging kagaya ng Israel Panginoon na hindi naging masunurin o naging obedient sa inyo, Panginoon. Kaya ang nangyari sa kanila ay isang malaking pagkawasak, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, that we have the strong foundation from you and your word and your good news, Panginoon, na anumang mga pagsubok, anumang mga bagyo, anumang mga gera o laban ng mga kalaban na nais kaming puksain, Panginoon, o talunin, Panginoon, ay hindi magtatanggumpay sapagkat kayo ang lumalaban para sa amin, Panginoon. Kaya murapat lamang, Panginoon, na pasalamatan kayo dahil sa inyong napakabuti at napakamapagmahal at maawain na pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya kami ngayon, Panginoon, ay makakatayo at makakalakad dahil sa inyong kalwalatian, dahil sa inyong grasya at habag, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin ng libre, Panginoon. At gayon din, Panginoon, maging passion ng bawat isa na maipahayag kayo yung mabuting balita sa lahat ng tao, Panginoon, at magkaroon ito ng mabuting epekto sa bawat isa, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa, financially, Panginoon, we know that you will provide, Panginoon, at hindi nyo hayaan na kami mag-alala at mag-worry sa lahat ng ito, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang lahat may karamdaman at sakit, Panginoon. Ito man ay physical, emotional, Panginoon, or spiritual, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang great healer, Panginoon, at lahat ng kasama ng mga sakit o nararamdaman ng ito na isang tao, Panginoon, ay kaya-kaya nyong i-wash out at alisin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lalang higit, Panginoon, aming pakikisama sa aming kapwa, Panginoon, socially, Panginoon, ay tulungan nyo, Panginoon, na maging mapayapa, maging maayos, Panginoon, at magkaroon kami ng harmonious relationship sa lahat ng tao na makakasalamuha o makikilala pa namin, Panginoon. Kaya tunay, Panginoon, na anumang mga secret petition at prayer pa ng bawat isa, Panginoon, hindi man ito mabanggit na aming bibig, Panginoon, subalit alam at nalalaman ninyo, Panginoon, ang laman na nilalaman ng mga ito, Panginoon, at wala kaming maitatago sa inyo, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, na kayo ang sasagot, kayo ang lalaban, at kayo ang magpapala sa bawat isa sa amin. Muli, pinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye!